assessment plan. So sa dulo po ng inyong session plan, meron po diyang isang column na ang tinatawag ay assessment plan. So ibig sabihin po sa assessment plan, ano-ano pong mga method ang ginamit niyo para ma-assess nyo yung inyong estudyante. No? Sa akin po, ano po ang mga ginamit kong paraan? Paano ko ba malalaman kung natuto yung estudyante sa tinuro ko? Meron po akong oral or written test, direct observation, evaluation, and review of portfolio. Saan nyo po makikita yan? Nasa TR nyo rin po yan, sa bandang dulo. Makikita nyo po dun sa bandang dulo yung methodology at saka po yung assessment method na pwede nyo gamitin. Pipili na lamang po kayo doon kung ano sa tingin ninyo ang epektibo. Ayan. So sa akin po, naglagay ako ng 4. Simulan natin sa oral or written test. Alin dito sa session plan ko ang gumagamit ng oral or written test? Bakit ko siya nilagay dyan? Kasi po, meron po akong mga activity. Ayan, katulad po nito. Alin po dyan ang oral or written test? Ito po. Pinasagot ko sa kanila ito. Yan. Tapos yung pangalawa ko naman na module, pinasagot ko ulit sila. May written test po ako. At the same time, kapag sila yung nagsagot, after nun, siyempre mag-oral din ako sa kanila. Tatanungin ko din sila. So may ganun po. Ito po yung tinatawag natin na auto-feedback. Ayan. Kaya ko po nilagay yung oral or written test na assessment method. Hindi lamang po sa LO1 ko yan ginamit. Sa ibang LO rin po ginamit ko yan. Tulad dito, nasa content number 2 ako. Meron din po akong ganyan. O, meron akong job sheet. Diba parang exam po yan. Ay papagawa ko po. Kaya ko po nilagay yung oral or written. Kasi para sa akin po, yun po ay epektibo sa session plan ko. Next naman po, ang nilagay ko ay direct observation. So katulad po nung ibang examples ko, kapag may skill na, ayan. Kasama na po yan dito sa evaluate. Habang ini-evaluate mo yung estudyante, pinapanood mo siya. Diba? So, pwede po yan gawin mo. So, nasasagot niya yung assessment plan. Mahahanap mo. Kasi kapag nilagay mo dun sa assessment plan na column, dapat makikita mo dun sa loob ng session plan kung saan niya ginamit. Okay po. Hindi nyo na po kailangan ilagay kung anong klaseng exam ang ginamit niyo. Basta lang po anong method. Katulad po ng ginawa ko dito, oral or written test. Hindi mo nasasabihin kung multiple choice ba yan, or matching type ba yan, or identification. No need na po. Kasi nasa information sheet naman po natin makikita yan. Sa likod, sa dulo po ng information sheet, yung self-check ninyo, makikita nyo po yan kung anong klase pong exam ang inyong ginamit. Dito po ay summary lang. Siyempre po, evaluation of work done by learner. So, ano ibig sabihin ng evaluation? Yung pong ginawa ninyong evaluate performance using performance criteria. Kunyari po, nagluto ng tinapay, no? Meron kayong criteria nakalagay doon kung parang checklist, malalaman nyo kung nasunod ba ng estudyante yung ipinapagawa. Meron kayong check-checkan. Namasa ba ng mabuti yung dough? Nalagyan ba ng 4 na itlog? Yung mga ganun po. Tapos yung last po ay review of portfolio. So akin po ay, pwede sa inyo po kahit hindi naman, depende po kasi yan eh. Sa amin kasi, kailangan kasi namin ng portfolio. So pino-folder namin lahat ng activities. Lahat ng proposal letter, event brief, mga documents na pinapagawa namin sa kanila, mga quotations, ayan, nakalagay po yan. Ayan, si Ma'am Cherry yan, alam niya kasi may photography ka, meron kang quotation, di ba? Kung anong magkano yung package, ganyan. Magkano yung mga services nyo. Inilalagay namin sa isang folder. Kaya kami ay nagagawa ng portfolio. So sa inyo po, kung sa tingin niyo ay effective yan, para matuto yung bata, tignan niyo yung portfolio niya. Yan, pwede niyo pong gamitin yan. Okay po ba? May questions po ba doon? So yung review of portfolio, sir, is optional. Hindi lahat po ng session plan required na meron. Kung applicable lang. Applicable po. Pwede nyo tignan doon sa pinakadulong part ng inyong TR. Meron doon isang parang part na, isang page na nandun lahat ng core competencies. Tapos lahat ng methods nandoon. Tapos sa next column doon nakalagay lahat ng assessment. Pwede nyo pumili doon
pwede nyo ring dagdagan kung sa tingin ninyo ay effective. Ngayon, during your demonstration, during your assessment na, ilalaban mo yan. Bakit kailangan? No? Bakit sa tingin mo it's an effective method of assessment to test your student? No? Kasi wala po doon sa nakalagay sa inyong TRA. Pero gusto mong ilagay. So, i-justify mo yon. Bakit kailangan? Pero, if you want to be safe, you stick with what is written dun sa ano. Ngayon, pwede mong ulitin yung mga methods of assessment, basta pasok doon sa skill or knowledge na gusto nyong i-test. Okay po ba? So, wala po ba tayong question doon? Lahat naman po ata ay natapos na po ito, no? Ayan. So, ito po yung part 7 pa rin, CBLM, ito yung front cover. Hindi ko po alam kung pwedeng palitan yung picture nito, pero hindi ko muna pinapalitan. So, very simple lang naman po yung nakalagay. Ilagay nyo lang yung sector, qualification title, yung ituturo ninyo, and yung unit of competency. So, since ako po ay nag-aral sa PWC, ito po ang aking information na ginamit. Pwede nyo rin pong gamitin yung nakalagay sa template na binigay ni Sir Rene, which is naka-address sa RTC. Kung halimbawa, wala po kayong ibang yes mo, pwede po palitan, Ma'am Reggie. Pwede nyo po yan. Kung meron, yes po, yes ma'am. So yung dun sa photo, pwedeng palitan? Yun po ay hindi ko po alam kung... Pwede sir, sabi ni sir. Talaga po, sige po. Lalagyan ko ng picture kong malaki. Picture na Sir Rene. Ayan po, pili po kayo kung ano. So, siguro the same format na lang, siguro parang 3, no? Para siyang collage, no? So, ganyan na lang, pipili tayo ng maganda. And I think, yung picture na ginamit nyo dito sa CBLM na to, yun ata yung gagamitin nyo na sa lahat. Para may uniform. Yes po, Sir Gilbert. Sir, meron akong dito, ang pinag-uusapan mo ngayon is part of CBLM, di ba? Opo, yung letter, yung una po, yung yes po. Kasi nung na-research ko sa video, ito pinag-checkaan ko talaga. Meron sa pagkakaiba. Yung binigay sa atin ni Sir Greg, ito yun. 07 CBLM front cover, 07A, how to use this competency-based learning materials, 07B, competency-based learning material, 07B, content, 07D, learning outcome, 07A, learning experience, 07F, information sheet, 07G, self-check, 78H, answer key, 07I, task sheets lang ang nakalagay dito. So, ito sir, kasama na siguro tong job sheet at iba pa mga yung 4 na sheet pa yun. Kasi nakikita natin ito, 001 is task sheet lang na nakalagay, di ba? Opo, papalitan niyo po yan. Pwede nyo gawin na instead of task sheet siya, magiging siyang job sheet. Okay. Then number 07 is performance checklist. Doon sa sa YouTube, meron sa pagkakaiba. Ano po ang pinagkaiba? Front cover, same siya. List of competencies. Meron siya. Ang wala lang dito, how to use this competency-based learning material. So, yun ang wala sa doon na research ko. Iba is common. Din sa huli, meron siya pagkakaiba. Sa last po is meron... Pakita ko po sa inyo yung sample na information sheet na aking ginawa. Nakalagay rin po yung references ko doon. Dito po sa mga form po na ito, wala po siyang binanggit sa sir. No? Pero ilalagay po yan natin sa information sheet. Nabanggit niya po yun, orally lang, nung nasa klase po tayo. Sinabi lang po niya na i-include yung references. Hindi lang po niya siguro na ilagay dito. Sige po, isa-isahin po natin and then ipapakita ko rin po sa inyo yung information sheet po na aking ginawa. Ito po kasi yun na, ito po, yan. Dito sa part po na ito, ipapakita ko po sa inyo po. Okay po? Sige po, sir. Sige po, sir. Okay. So, balik tayo dito. Balik tayo dito sa isa. Ayan. So, yun po.
Tapos meron din siya yung itong part. Yan. So, palitan nyo lang yung pangalan. No? Tapos yung date. Yung date ay invento ko lang po yan. So, kunyari lang po, natapos ang September. Hindi naman na masyadong pakialaman ni Sir yan. Ito na lang po yung ano ninyo. Okay po? Okay na po tayo dito sa Franco.